guys! Welcome aboard my channel. My name is Jubilin and I'll be your flight attendant on this journey. Yo! Actually, this is my pilot video for my YouTube channel, so please allow me to introduce myself so that you'll get to know me a little better. Right? So I am in the aviation industry for 16 years now. I started my flight attendant career when I was in my 20s back in 2008. I am a flight attendant in the Philippines for 9 years. I could say that everything was totally fine, smooth sailing. Imagine 9 years, hindi ko naisip na 9 years yon. Sobrang sabi ko 2 years lang, I'll try to be an international airline. I'll try to be in an international airline. I'll try to be an international flight attendant. Pero hindi ko siya nagawa kasi nai-enjoy ko talaga yung pagiging flight attendant back home. Sobrang laki ng difference between flight attendant back home and the flight attendant international. Kasi masasabi ko na mas masaya actually yung FA back home kasi comfort zone mo yun eh. Diba? Nandiyan ka sa sarili mong bansa, yung dialect nyo, nagkakaintindihan kayo, you can freely express yourselves. So, iba, mas madaling magkaintindihan and mas madali yung trabaho. Tapos, even yung mga pasahero nyo is mostly mga kapwa Pinoy. So, alam mo yun, madali lahat talaga siyang pakiusapan. So, actually na kapag nag-ooperate ako ng Clark or Manila flight, or pag kami pasahero ko ng mga Pilipino, iba yung pakiramdam, masaya. Kahit na stranger sila sa akin, yung mga pasahero, masarap sa pakiramdam, parang ang tagal ko na silang kakilala. So, iba yung pakiramdam pag nandun ka sa sarili mong bansa. And, mga Pilipino din yung mga kausap mo. So, yun. So, going back, I was in a local airline. I was in local airline for 9 years. And then, ang turning point ko kung bakit ako naging international flight attendant kasi I became a single mom back in 2016. Unexpectedly, I got pregnant and I became a single mom. So, totoo na kapag nabuntis ka or nagkaroon ka ng anak, mababago lahat talaga ng priorities mo sa buhay. Mawawala ka na sa eksena, mawawala ka na sa picture. Lahat ng plano mo, ng pangarap mo, nakatuon na lahat yan sa anak mo. So, yun yung naging dahilan kung bakit ko naisip na maging international FA. Not because I want to see the world, I want to meet new people, hindi yun. Sa totoo lang, I need to earn, not even want. I need to earn money for my daughter. Yun lang yun. Kasi wala na akong ibang aasahan, kundi ako. Kailangan kong manindigan, kailangan kong tumayo sa sariling pa ako kasi yung anak ko, depende siya sa akin and I want to give the best life that I could offer. So, yun. So, when I gave birth in 2016, in March, 2 months after, I applied in an international airline and luckily I got in. Alam mo yun, feeling ko actually it's will talaga ni Lord na mapunta ako dito sa airline na to. Kasi imagine, 2 months after giving birth, gano'n ko kalaki nun, diba? Pero yun, and one more thing, sabi ko sa sarili ko, i-declare ko na may anak ako, na single mom ako. Kung tatanggapin nila ako, thank you Lord, sobrang thank you Lord. But kung hindi, fair enough, at least I tried, diba? So yun, kasi Middle East to eh, so conservative talaga sila. So akala ko dati hindi pwede. Pero yun, tinanggap naman nila ako and tuloy-tuloy nakapasa ako. So I'm so lucky lang talaga na mapunta ako sa airline na to. It's the best airline in the world, I could say. Pero, syempre, hindi naman lahat perfect, hindi lahat masaya. Syempre, ang pinakamahirap or pinaka-challenging na nangyari is mawawalay ako sa anak ko. Kumbaga, nabago yung priorities ko, pero iba pag anak mo na talaga, sobrang hirap. Hindi lang siya boyfriend, girlfriend, LDR, anak mo to. Konektado kayo. Alam mo yun? Pero, syempre, ang iniisip ko na lang is, gagawin ko to para sa kanya. Siya yung inspiration ko. And, thankful ako, sobrang blessed ako sa family ko na most especially to my parents. Alam ko, hindi nila papabayaan yung anak ko kahit anong mangyari. So, kampante ako doon. Yun lang talaga yung lungkot and sakit na mawala ka sa anak mo and lalaki siya or madami kang mamimiss na milestone sa buhay niya. Yun lang yung mahirap. Anyway,
lahat to ginagawa ko sa kanya. And actually, I left her when she was 1 and now she's already 7 years old, turning 8 next month actually. And mas mahirap, to be honest, ngayon na matanda na siya kaysa nung baby pa siya na naiiwan ko siya. Kasi nung baby siya, basta wala siyang sakit and alam ko na aalagaan siya ng maayos, walang problema sa akin yun. But now, ang hirap na kasi nagtatantrums na siya every time na aalis ako ulit or every time na uuwi ako for a layover and then aalis na ako. Ayaw na niya na sobrang nagbe-beg na siya for me to stay with her. Pero kasi, ini-explain ko lang lagi sa kanya na ginagawa ko to for you, hindi pa ganun ka sobrang okay yung savings natin para magstay ako dito. Lahat, parang sinasabi na niya sa akin na ito na nang gawin mo, mag-crew ka na lang sa McDonald's, FA ka na lang ulit dito sa Philippines, like my aunties, ganun. Pero yun, syempre, ina-explain ko naman sa kanya, pero hindi ganun kadali talaga ma-absorb ng bata yung dahilan. Siguro hindi pa niya maintindihan, pero yun, syempre, sinasabihan din ako ng mga parents ko na i-weigh yung mga bagay-bagay. Pero kung yung anak ko lang naman yung iisipin ko, wag daw ako mag-worry. Syempre, sobrang, di ba, ang bait-bait talaga ng family ko. So, wag daw ako mag-worry kasi nandyan naman sila, hindi naman nila papabayaan, which I know, totoo naman talaga yun. Anyway, going back to my career. So, yeah, 7 years na ako dito sa present airline ko, and masasabi ko naman dito sa present, hindi siya ganun kadali, or hindi siya ganun ka-comforting like local airline, kasi nga, as I've mentioned, in a local airline, para siyang comfort zone para lang kayo naglalaro na pagpasahero or sa mga colleague, na parang normal lang kayo nag-uusap, daily life. Dito syempre hindi. Dito lahat foreign ang kausap mo, and aside sa foreign language ang ginagamit nyo, yung what do you call this one? Culture. Iba-iba tayo. So kailangan mo respetuhin yung mga culture ng iba't ibang nationalities. Mag-a-adjust ka talaga sa kanila. So, yun. Medyo mahirap lang siya sa ganong part. Pero, eventually, for 7 years, nakapag-adjust naman na siguro ako. And, okay na. Kampante na ako. Every time naman din na mag-ooperate ako ng flight, hindi na ako kinakabahan. Look forward ko na rin naman yung mga flights and kung sino yung makakalipad. Pag may makakalipad akong Pinay, yan, masaya, syempre, excited ako. Madaming chika, or yung mga nag-uusap kami about sa mga plano, sa buhay, mga goals, ganyan. Kasi nagkakaintindihan kayo since pare-pareho kayong malayo sa family nyo. So, somehow, nagkakaroon ka ng friends, yes, pero since sobrang gulo ng roster or ng mga schedules namin dito sa international airline, madalang lang kaming magka-chance na magkita ng mga crew dito. So, yun yung difference ng local sa international. Kung hindi ka into money or seeing the world, dito ka sa local. Kasi mas masaya, chill ka lang dyan. Kung gusto mo ng maging financially stable ka in the near future, kasi 7 years na hindi ko masasabi kung financially stable na ako. So, kung gusto mo ng mas mataas na sahod, of course, dito ka sa international airline. Kung gusto mong makita talaga yung mundo, makapag-travel for free, or ma-maximize mo yung perks of a flight attendant, then dito ka sa international flight attendant. Right? Yan. Na-compare ko na agad. Wala pa man. So, yeah. Ano pa ba? Yun lang, ma-share ko for now. Medyo seryoso or medyo malalim na yung na-share ko sa personal life ko. I hope walang mag-judge sa akin ng negative. Well, anyway, I can't please everyone. So, yeah, it's our call. That's my life, right? So, with this YouTube channel, I explain ko most of the topics is about being a flight attendant. Like, for example, how to become a flight attendant, requirements of a flight attendant, processing application of the flight attendant, qualifications, roles, salary and benefits, perks of a flight attendant, how to start a duty, how did I became a flight attendant, so kung ano-ano pa. So kasi ang pansin ko sa mga kabataan ngayon, or sa generation ngayon, most of them wants to become a flight attendant, which is actually, kung ako lang, pinupush ko talaga, or whenever I see someone na
alam mo yun, yung nakikita ko yung may potential siya, lagi ko sinasabi na, ba't hindi ka mag-apply ng flight attendant? Parang try mo. Kasi, as a flight attendant, sobrang blessed or sobrang lucky. Mafe-feel ko na sobrang lucky ko to become one. And gusto ko ma-share yung blessing na natanggap ko. So, kung may matutulong man ako for those who wants to become a flight attendant one day, please don't hesitate to approach or send me a message and I'll try my best to answer your queries or kahit na anong information na kakailanganin nyo for, in being a flight attendant. Alright? So, yun. Aside from that, mag-share din ako ng mga videos ko or ng mga vlogs ko during layovers or sa mga destinations na pinupuntahan ko. Ayun. So, for now, yun lang muna. Hope to see you on my next video. And please don't forget to subscribe and like this video, right? Thank you. Bye!